Ilang beses nyo nang narinig ito sa lola nyo, sa tita nyo, o kahit sa Facebook. Kumain ka ng ampalaya, makakatulong sa high blood mo. Pero totoo ba talaga ito? O isa lang itong matagal na paniniwala na wala namang basehan? Sa video na ito, titignan natin ang mga totoong pag-aaral tungkol sa ampalaya. At sasabihin ko sa inyo kung ano talagang sinasabi ng research, hindi lang basta sabi-sabi. Una, alamin natin kung ano talaga ang ampalaya. Ang ampalaya o bitter gourd sa English ay puno ng mga bitamina. Meron itong vitamin A, C, at mga vitamin B. May potassium din ito, magnesium at calcium. Mga mineral na importante para sa puso at ugat natin. Kaya hindi ito basta-basta lang gulay. Talagang may mga sangkap ito na maaaring makatulong sa katawan natin. Ngayon, ano ba talaga ang sabi ng research? May isang malaking pag-aaral. Tinatawag na meta-analysis. Ibig sabihin, pinagsama-sama nila ang resulta ng ilang magkakahiwalay na studies na nagpapakita na may tunay na epekto ang ampalaya sa pagbaba ng blood pressure, lalo na sa mga taong wala pang 50 na taong gulang. Kaya oo, hindi basta-basta kwento lang ito. May basehan sa research. Pero, at importante ito, kailangan nating maging tapat. 5 studies lang ang ginamit sa pag-aaral nito at maliit ang sample. Ibig sabihin, kaunti lang ang taong sinuri, kaya hindi pa rin ito sapat para sabihing sigurado at malakas ang epekto ng ampalaya sa blood pressure. Ano ba ang mas malakas na ebidensya para sa ampalaya? Base sa mga pag-aaral, mas malakas talaga ang ebidensya ng ampalaya para sa pagbaba ng blood sugar, hindi direkta sa blood pressure. May mga sangkap sa ampalaya gaya ng tinatawag na charantin at polypeptide P na gumagaya sa insulin na nakakatulong bumaba ang asukal sa dugo. Dahil konektado ang blood sugar at blood pressure, kapag mas stable ang asukal mo, mas maiwasan mo ang insulin resistance na isa sa mga sanhi ng high blood. Kaya may indirect na benepisyo nito sa blood pressure. Kaya sa madaling salita, mas malakas ang ebidensya na nakakatulong ang ampalaya sa asukal. At may promising pero limitadong ebidensya na nakakatulong din ito ng direkta sa blood pressure. So, totoo ba o myth? Hindi ito basta myth dahil may tunay na pag-aaral na sumusuporta rito. Pero hindi rin ito pwedeng ituring na gamot na papalit sa reseta ng doktor nyo. Kaya kung may high blood kayo, pwede nyong isama ang ampalaya sa inyong diet bilang karagdagang tulong, hindi bilang kapalit na gamot. Kumain ng ampalaya habang tinitigil ang maintenance na medicine. Delikado ito at hindi dapat gawin ng walang payo ng doktor. Ano ang pinakaligtas na paraan para gamitin ang ampalaya? Isama ito sa regular na pagkain nyo. Pwedeng ginisang ampalaya o ampalaya na may itlog. Pangalawa, kung gusto nyong uminom ng ampalaya bilang tea o juice, gawin ito ng katamtaman lang. Huwag sobrahan dahil sa sobrang dami, pwede itong magdulot ng masakit na tiyan o sobrang pagbaba ng asukal sa dugo lalo na sa mga bata. Pangatlo, kung umiinom kayo ng gamot para sa diabetes o high blood, sabihin nyo sa doktor nyo kung nagdadagdag kayo ng ampalaya sa diet nyo. Dahil pwedeng magbago ang epekto ng gamot kapag pinagsama. Kaya ito ang dapat ninyong tandaan. Ang ampalaya ay hindi meat, pero hindi rin ito milagrong lunas. Ito'y isang mabuting karagdagan sa healthy na lifestyle, kasama ang diet, ehersisyo,
at regular na pag-inom ng reseta ng doktor nyo. Kung meron kayong sariling karanasan sa ampalaya at high blood, i-comment nyo sa baba. Gusto kong malaman kung paano nyo ito ginagamit sa bahay nyo. Sa susunod na video, tutuklasin pa natin ang iba pang mga paniniwala tungkol sa high blood. Alin ang totoo at alin ang mga myth lang. Mag-subscribe kayo para hindi kayo ma-miss. Salamat sa panonood mga ka-health. Ingat lagi!